nakita na to sila pag-usab. Praise the Lord, dili ta magpundo sa itong mga lingkuranan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Once again, this is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Once again, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hallelujah. Sige, let us pray. Yes, Father God in heaven, Lord, salamat Ginoo sa kabuntagon na imong gihatagan namo, Father God. Salamat, Lord, na sa sugod pa lamang Ginoo ikaw nagdiyon ng Diyos, Ginoo, na namuhat sa matag usa, Father God. Amo nang nabati, Lord, ang mong presensya, Ginoo, diring dapita, Father God. Og I pray, Lord, sa magdala sa imong pulong, Ginoo, ikaw gayud ang Diyos, Ginoo, magabless kaniya nang tanan na mugawas sa iyang baba, Lord, nagikan lamang diha kanimo, O God. I pray, Lord, na sa kami naman, Lord, na maminaw, ikaw magabless sa matag usa namo kahani. Una-una og kasing-kasing Ginoo na kanang tanan na mga pulong namong madungog karong kabuntaga, Father God, amo ka nang mabalon-balon sa mong temporary ka panimalay, O God. Salamat, O Diyos, ug wala kami lain pa sidunggan, pasalamatan diring dapita, O God, kundi ikaw lamang, O Diyos. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord! Padayon tong manindog mga igsoon. O karon atong daykon, pasalamatan atong buhi nga Dios. Atong ipakpak atong mga kamot. Praise the Lord! Atong sayawan atong buhi nga Dios mga igsoon.
O God, for your goodness. Salamat sa mong pag-uban ka namo sa kanunay, Ginoo. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering me into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true.
side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you, my Jesus. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging
up, Jesus. There's no one else like you are. And I will worship. And I will worship with love. Sing to the King of Kings. I will worship you. Once again, I will worship you. And I will worship you forever. I will worship you. Come on, let's just hum the bridge. The Lord's presence is here in this place. Come on, let's just linger. Magpabilin na maigsoon diha sa presensya sa Diyos. Come on, let's just hum again. Truly God, Ikaw lamang po Lord ang takus, ang ayan, sa among mapagdayeg o pagsimba. Lord, Ikaw po ang among gitaas, ani nga dapit. Ikaw po ang sentro sa among panimbahon, Lord. Father, we continually humble down ourselves. Padayon na mo gipaubos sa mong kaugalingon. O padayon na mo giila. Nga Ikaw lamang, O Diyos, ang takus sa among mapagsimba. Pagpasalamat. Lord, salamat sa walay puas na imong pagpaabot sa imong grasya, sa imong kamaayo, sa imong kaluoy, sa imong pagpasaylo, sa among mga kinabuhi. Salamat, Lord, that you have been so good to us. Many times, Lord, na may mga nahimo that may have hurt you or have hurt you, Lord. Lord, we just continually humble down and forgive us, O God, for all our trespasses. Let it be, Lord, karon nga kabuntagon sa tanan pong naadiri. Ikaw po ang magahikap sa ilang mga kasing-kasing. Magatandog yun, Lord. Remove any hindrances in the mighty name of Jesus that will cause us not to receive your word, O Lord. And we pray, Lord, nga ikaw po ang mamuhat sa mga kinabuhi, God. Change us, Lord, into the person you want us to be. And we pray, O God, nga ikaw, good Lord, ang padayon magahatag, Lord, sa guidance nimo sa bawat isa. Ako mapagampo, Lord, nga karon nga kabuntagon, ikaw gid o God ang padayon nga mangkigistorya. I'm just your instrument, Lord. Let your will be done in this place. Put in my mouth, Lord, the very words nga gusto lamang po nimo ipaambit sa imong mga anak. Salamat kay Lord, tanan pasidungog. Himaya ug mapagpasalamat sa imo lamang sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Let's give God a great clap offering of praise. Hallelujah. Good morning, JAL Tanggu family! Good morning! Praise the Lord. Before tamang lingkod, pakiingon niyo mong tapat. Good morning! Good morning! Good morning! Napa po yung mga bakanting seats here in front. Sa tanan din po mga bata, you can go sa children's room para po sa inyong Sunday service, Sunday celebration, Sunday school. Sige po, pahiluna ang matag usa. Praise God. Sige po, napoy mga bakante diri ha. Nahurot man nun ang mga kids. Bitaw, ang mga kids dito, Jude. Basin yung mga batanon lang naalay gihimo nga retouched. So good morning po once again. A blessed Sunday sa matag-usa nga nadiri karon. Ako po si Kent Mendoza, the church pastor po of Jesus is Lord Church, Tangub City. And today po, in behalf sa atong Bishop Brother Eddie, our spiritual director and president, I would like to welcome you all po to our worship and healing service. Welcome din po sa mga karon pa naka-join or even those who are watching online. Salamat po sa inyo mga kinabuhi. Atong simbahan nga sa Sudlan is the Jesus is Lord Church, worldwide, a non-sectarian, full gospel, Bible-based, Christ-centered Christian church. Ang ato pong simbahan is not only present here in Tangub, but we are also present in almost all provinces in the Philippines and in 74 countries
all over the world. Running na siguro 75, if I'm not mistaken. So today po, we are on our brand new theme, no? This month of February, bago po nga bulan, karon tuiga. No, of course, bago tungod kay wala pa nato na sinati. Apa nagatuta nga ang Diyos po nagihapoy buhaton sa atong mga kinabuhi this brand new month. Ang tema po nato karong bulana, pwede man itong basahon starting from the word breakthrough. 1, 2, 3, go! Breakthrough, purity that honors God. Breakthrough purity that honors God. Ato pong verse, gikuha nato sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ingon po diha, your bodies are temples of the Holy Spirit. Now, pag may tag purity or kaputli, ang purity po is a heart and life made clean by the Holy Spirit. What pasabot? It is free from sin's control and fully devoted to God. Praise the Lord. 3. Praise God. So breakthrough pure, it means having sincere motives. Having sincere motives, Holy Spirit, a holy desire, and integrity in both thought and action. So breakthrough purity po is the ultimate safeguard protecting and empowering us for impactful service in the Lord's ministry. So ang purity po importante para magkaroon ta ng impactful nga pag-alagad diha sa Ginoo. Dili lang po nga for the sake nag-alagad or nagpalista, but kana pong naay resulta. And makuha po nato na sa kapag pabilin nga putli at tubangan sa Ginoo. So ang breakthrough purity na siya tulo ka benefit sa ato mga kinabuhi or ang pagpaputli. Number 1, it ensures, gisiguro po sa purity na dili po mapugnan ang paglihok sa balaang espiritu. No, kabaluta sa atong mga kinabuhi, dako po kayo ang kahimuan sa Dios gyud sa atong mga kinabuhi. Wala po'y mabag-o nga kinabuhi kung wala po ang pagpamuhat sa Dios. Imposible po na. Dili po na makaya sa pastor nga magbag-o kinabuhi or sa mga ginikanan nga bag-o nilang anak or anak ngadto sa ilang ginikanan. Dili po. Ang makabag-o ra gyud kinabuhi walay lain ang Dios lamang po. Ang Dios po uban ang iyang balang espiritu nga namuhat sa atong mga kinabuhi. Ug unsa may makapugong ni ani, what will allow nga mamuhat ang Lord when we have purity. No, naatay kaputli. Holiness creates an environment for miracles and restoration. Number 2 benefit sa breakthrough purity. It strengthens our spiritual authority. No, para diin pagatuuhan ta, parang atong prayers ay moabot gyud sa gingarihan sa Dios, importante po ang pagputli. No, kabalo na gyud ta nga ang pinakaunang babag para ang Dios po maglingiw siya sa iyahang kinabuhi. Sa iyahang mata, sa iyahang kamot dili siya kapamuhat is sa dihang kita po ay naay sala. Ingon ang Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, ang tao daw po pag nasa sala, ang Dios bisag naay kamot ang Dios dili mubuhi ang kamot nga di siya katabang. Ang Dios dili bungol nga dili siya makadungog. Pero unsay babag? Ingon ang pulong sa Dios ang ato dong kalapasan, ang atong kasalanan anay mong babag nganong dili siya kapamuhat. Kaya importante kayo nga naay purity para po magkaroon ta ng pag-strengthen sa atong spiritual authority. And another thing pag authority, kabaluta po sa atong simbahan, wala po'y usa diri nga employed. Pasabot, dili mo employed sa simbahan. We are all here because we love God. Amen po ba? Naata diri kay love nato si Lord. Or some siguro sa sinugdanan medyo napugos pa. Pero along the way, gipasabot sa Ginoo. No, nakarealize ta, no, I'm not here kay para sa tao. Na ako diri para sa Dios. So gipasabutan na sa Ginoo. So kung ang tao po wala man day employed diri, of course dili pwede ipatuman ang pamaagi sa trabahoan. Nga sa trabahoan pag na kay authority, the only reason nga mo tuo ka kay siya man imong boss.
Pero sa simbahan po, wala maingunahan na. Even though naa si pastor, mo guide, mo tudlo, pero si pastor po ay pareho rasad nato, no? We are just here because we love God. Dili gyud ko mga amo ninyo. Kaya po, importante nga naatay purity para ang bawat isa na to, mo submit, makasubmit taan ang tawhana. Lisod mo submit sa taong may nag-istorya. Di po ba? Muwali. O dapat, dili ta maguyab-uyab. Pagkahuman, ang gawali. O trupod, 5 ka bukuyab. Unsay unsay may tabo ana. Wala po yung daily ma-strengthen yung spiritual authority. Kaya importante yung paglakaw ng balaan. Nga naman, mga tao po, dapat we walk our talk. Isip mga anak sa Diyos. Kung unsa po nga atong ginatudlo, mao po ang atong mga kinabuhi. Mao ang atong ginapursu, no, ang pulong sa Ginoo. So number 3, nganong unsay magbenepisyo sa breakthrough purity, maghatag kinig himaya sa Dios nga takos sa tanan nga naata o sa kungkinsa ta. Akong pangutana sa ato, angay ba ang Dios pahimuton? Sa inyo mga kinabuhi, sa iyong gibuhat, angay ba? Amen. So, in other words, sa diyang maglakaw tang putli, nga layo sa pagbuhat sa di maayo, imbis nga kasakit atong mahatag sa Dios, kalipay. Takos ba ang Dios nga pahimuton? Amen. So that's why when we walk with purity, ato lang maihatag sa Ginoo ang worthy siya. Worthy sa Ginoo ang pagpalipay. Malipay tungod kay siya maayo kaayo sa atong mga kinabuhi. Amen. So ingon ana po ang breakthrough purity. Breakthrough purity opens the way para ang balang espiritu makapamuhat nga walay babag, magahatag og revival. Kung naay naluya, hatagan sa Ginoo balik og kalayo. Hatagan sa Ginoo restoration unsa may gikawat sa kaaway. Hatagan ta sa Ginoo labaw sa tanan pod sa iyang lasting favor both sa simbahan o sa atong matagsa-tagsa mga kinabuhi. So ingon na ana po. Now as we press on sa atong team, again gusto na akong basahon nato ni in the full scriptures gyud starting verse 18. Kaya po kuya ipakita nato if you have your Bibles with you. Please open sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 20. So unang Korinto 6 kapitulo 6 bersikulo 18 paingon sa 20. No, so you can open your Bible para mahimo ginatong mapasiguro nga sakto ba gyud ning giwali ni pastor. No, so if you have your Bibles you can open. Now, alright, so dunganan po nato pagbasa. Siguro diri na lang sa screen, no? I-reference na lang din po na imong Bible. So, ingon po diya, 1, 2, 3, go. Flee sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body. But the person who is sexually immoral sins against his own body. Verse 19. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God. You are not your own, for you were bought at a price, so glorify God with your body. God bless po the reading of His Word. Dili po nato gikuha yung reference atong team for this month, Breakthrough Purity, and this purity nga nag-honor sa Ginoo. Now, to make things clear, para klaroon na to, next slide kuya, let us read this. Ako nang gibasa ganiya, gusto na ako nga matatakyod sa itong una-una, ako pong gisulat. So, ang ato pong kaputli, wala pa'y makaklaim diri nga tungod ni sa atong kaugalingong paningkamot. Nga naman, wala po'y usa sa ato diri nga putli ng daan sa pag-anak pa lang. Ingon ang Bible, if you will read your Bible, tanan tao daw nakasala, tanan tao daw dili matarong. No one is righteous, not even one. Now the question, kung muna siya, how can we make ourselves clean sa atong sariling paningkamot kung kita man ay dili na putli? Kaya kinsaray naghatag ka putli nato? Ingon niya, purity is a heart and life made clean by the Holy Spirit. In other words, si God ra ang reason nga nung naputli ta. No?
Dili po ta pwede mo ingon nga arang-arang ra man pud ko pastor sa isas kong tapad. Akong sala pinakadakong sala pastor pamakak man. Na, di ba? Kana akong tapad pastor di pa kiro man eh. Di ba kiro? No, dili ta kayo nana. Kay ang sala madako man na gamay sa mata sa tao. Atubangan sa Dios, pareho ra gid na nga di maayo. Makalimpyo ba ang hugaw nga trapo or hugaw nga cloth or hugaw nga alagi basahan sa lamisa nga hugaw? Dili. Ano man, ang iyarang kahugaw, makatag ra pud na dito sa iyang limpyuhan. No? Kaya po, wala po taong pwedeng mo claim nga, Pastor, ako, naging matarong jud ko, kay maayo kong tao. Dili. Ang kaayuhan nato, ang kamatarong nato, tungod ra gyud sa Dios. Tungod ra gyud sa gihimo ni Ginoong Hesus para nato. So, klaro, ini man tapad, klaro? Klaro, clear, no? Tinaw pa sa mineral water. So, ingon na, wala po. All things are level tatanan ana nga area. Wala po'y favorite nato. Pareho ta, no? Gigrasyahan sa Ginoo. Salamat sa Dios. Of course, na mga tao nga feel nila, laom kay lang sala, dako kay lang sala. That's why yung time na nakaduol sila sa Ginoo, pertig yun nilang luhod, pertig nilang hilak. Nga naman, na-realize ko nila ang kaayo sa Ginoo sa lang kinabuhi. No? And napoy tao nga chill lang. Pero bisan asa anang duha, wala gyud nakahimong putli nila silang kagalingon lang paningkamot. Tungod ra gyud sa Ginoo. So, ingon pa diha, pag mayon naman ng pure, mo ni siya ang nanay kagawasan gikan sa kupot sa sala. Bot pasabot, makabalibad na din tag sala. Pag tintalon ta, pwede na rin tayo no. Kung anak mo, may kaya na, no. No. Babay Reb, no. Ana siya. So kita pod, isip mga gitagaan na og kagawasan sa Ginoo, gitagaan nagkaputli sa Ginoo, we can say no to temptations. Dili na taulipon. Dili na tanang gi halad sa imong tubangan, gi-offer sa imong tubangan, imong yung kagaton. No. You can resist in imong tapad, makalikay na ta. Makalikay na ta, no? And now, kay limpyo naman ta, we can fully devote ourselves to God. Mahimo na natong maihalad atong kinabuhi sa Ginoo. Ngano man, gilimpyuhan na ta sa Dios. Sa Bible, pag ang tao gani dili putli, moduol siya sa temple, sa ginang temple, sanctuary, worship center, sa unang panahon nilang Moses, di ba, nabasahan siguro na sa mga naay Bible reading guide. Panahon nila, naay Holy of Holies, naay courtyard, naay Holy of Holies. Dili pa dahil, naay Holy Place, dahil naay Most Holy Place. Yung mga wala na putli, wala nag-offer, di ba, dapat man ka maghalad, pagpatay ka og baka ba na, kay ang imong sala, gideclare nimo nga mai-transfer. No, kay kabalo ta ang bayad sa sala. So ang baka namatay in behalf sa imuhang sa akong sala muna ipamagi sa una. So kung ang tao dili mag-offer daan, dili walay mamatay, walay ma-offer pag muduol siya sa Ginoo, kinsay mamatay? Siya mismo. Kaya yung mga tao bitaw nga nagpataka lang og duol-duol sa presensya sa Ginoo, wala nila gi-obey ang Ginoo, unsay nahitabo? On the spot. Kaya yung mga priest, kung ako nasayop, katong mag-serve sa Ginoo, nasilay ka ng belt nga pisi, gikan dito sa gawas sa most holy place. Nga naman, kayo ma-GG sila. Ano mo GG? Dili maangin ang mubira. Kay bawal po sila musulod sa pinakabalaang dapit. Ang pwede na maduol dito, pari ra, pangulong pari, once a year. Karon, pasalamat sa Ginoo, kada muduol ka sa Ginoo, mapabati sa Ginoo yung presensya. Karon, pag mo-worship ta, blessed ta, tungod sa gibuhat ni Jesus, nga naman, puspuson ka sa Ginoo. Puspuson. Lahi man na sa Bisaya, no? Sa Tagalog, punon ka ba? No? Puspuson, lahi man na, bunal-bunalan. Bisaya na to kay Wami Tagalog. Di Tagalog si RJ. So, ikaw po ay punon sa Ginoo. God will fill you this time tungod sa gibuhat ni Jesus. So, klaro po, ingon na ana. Kaya salamat sa Dios karon nga giputli na ta sa Ginoo, nga ana tay opportunity nga makaalagad sa Ginoo.
magamit sa Ginoo. So, klaro na na. Now, my goal today is to help each one of us. Next slide, kuya. Karon na natay kaputli. Na unsaon na to pagpabilin? How to continually experience breakthrough purity. Unsaon na to nga dili naman day issue pastor no pag mutuo ta kay Jesus. Tuuhan na to yang kamatayon sa cross, yang pagkasakit nga nasinati, ang dugo nga naula sa cross, namatay siya, after 3 days nabanaw siya. Pastor, nito na ko ana. Then I am clean. Kung imong basahon ang Bible, kay ingon ang Biblia, kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Walay malukat sa kupot ni Satanas. So karon limpyo na ta. Now, unsaon naman nato pagpabiling putli? Ano yung tapad? Unsaon. Unsaon. So dinato lang anon, no, the title of my message is Continually Experiencing Breakthrough Purity. So balik ta sa pangutana ko, Jay. Next slide. How to continually experience breakthrough purity. Number 1. Ganiya, while gabasa ta, muna ang una nitong ibasahan. Sa 18 po, before naabot sa 19. Of course, 18 man dyan una, aya mag-19, no? Di man pwede bali. Kay mo may gitudlo ni ma'am, katong gamay pa ta, nga ang sunod sa 19, bali. 20. Ang sunod sa 18, 19. Alright, so ingon sa 18. Next, kuya. Number 1, atong basahon. 1, 2, 3, go. Flee from immorality. Subo po pala, sorry. Yung ngit na nung tanda. Subo pa malandongan po, this time of our life. Ang mga tao po ay, ang morality sa society karon ay tama ba? Nagkabdautan ang mga panahon. Di lang panahon, asa ang tao. Dili lang tao. Dili lang tao nga morally corrupt sa sulod. Say magmanifest pa sa ginahimo. Diba? Kaya mo makita nato sa social media nato, nagkadautan na. Dili na safe. Di tuwariya do atong time ni Kinsa may time yung gusto. Nga nakabati mo og safe, kamo na yung maka-judge, no? Yung time before, nga grabe. Yung time karon po ay anytime, pwede ka tirahan day diha RPG. No? Mura man GTA, mura man tagadula sa computer. No, but pasabot grabe na gyud yung rampant corruption. Dili lang sa kwarta pati na sa moralidad sa tao. Now, unsaon man pastor para kita po ay magpabiling putli palayo sa immoralidad. Now, unsa may gisgutan diha day pastor? Ingon diha sa verse 1 Corinthians chapter 6 verse 18, gi-highlight po diha. Flee sexual immorality. Sa ubang translation, flee from sexual immorality. No? So, unsay bot pasabot. Now, when we say flee, sa Bible Dictionary, ang word nga flee, mo ni siya ang word gigamit, kana bitaw mudagan palayo. Kana bitaw nakasala, hapit na kasuhan sa flood control, usahay mo musakay og spaceship. Di ba sa gobyerno ba, di ba? Pag hapit na sila kasuhan, monsa na sila. Ang lupad na sila. O, mo na nga word, flee. Munakay na sila mga airplane, mo abroad na nga naman. Hapit naman. Ma-judge na sila hapit, no? Appeal na sila sa kaso. Now, ang word nga gigamit, flee ang tawag. No, flee. Another example, pag kinsa ba favorite niya diri ang halas? Kanang pag nakay-halas, ay ka-cute. Kita ka og dupong. Kita ka og sawa. Oh, baliktad akong pasabot ha. Pag makita ka og halas, pwede dyan nimong kuyawan dyan kay ka, no? Nga ang halas, mura nagtukog, kagamay, no? Pero ikaw, kung mong kulba, grabe, imong pressure, imbis nga 120/80, na imo ng 200/110. Imong heartbeat, sa may imong heartbeat, imbis normal heartbeat, 100 beats per minute, imo hapit na doble or doble. Nga naman, kay di yung kaganahan og halas. Pag makita kag halas, dili ka maingon nga,
Uy, di na ba ko ganahan mo? Pahikapa ko, bi? Hello, nabay yung nana diri? Wala. Pag nakakita sa imong ikadlukan, sa imong buhaton, mo dagan jud ka. No? Sakto ra po din yung makabati tagkahadlok kay ug na di mahadlok na to o kubra diri di patay. Kung sa'y kamatian, wala man hadlok. Moto, ning agi ra siya sa halas, sige pa. Kay sakto ra po din yung makabati po tagkahadlok din, no? Sakto ra po din ang kaalam sa Ginoo nga mo feel tag maalarma. Kay og example, di ta mahadlok og height, di tanang pangpang layatan. Bisag pangpang sa iyo, eh. Awa na dito, pag-abot sa ubo, sinsilyo. Sa babaw, habog kayo, pag naog, wala na. So, ingon na, balik ta, flee. Muna ang gigamit sa word to run away, to, to flee away, to seek safety by flight. In other words, mo palayo, dili mo tambay. Again, pag nakakita kag hadlok, di ka maingon, uy, cute. Dili ka maingon, nana. Ug ang imo nakitaan. Ug ako gani sa una, perte medyo na ako taslakan og tuko. Karon pa man gani medyo napil pa na ako na. Napadjud ko pag makikita og tuko, grabe. Samot nang nasa portahan, daganon yun na. Samot mo gawas ko ba? Ablidan. Mura bitaw og na-match ang tuko og imong malata. Pero di gid makayam gud, lain jud sa feeling. No, lain kisabay ka pareho na ako diri, no. Sakto yung simbahan na sudlan. Di taw dili nito na ako Dili Angel dili ni about me, about Jesus, no. So, ingon na feel siguro ko ninyo, no. Pag namoy makitaan nga di mo ganahan, mo palayo gyud ta. No, yun yung word nga gigamit. Now, what about immorality or specifically gisulat man gyud diha sexual immorality. So nay relation sa intercourse or something pagpakikilawas. Now, unsa may pasabot sa Bible when we say immorality? It means, number 1, fornication, adultery, no, naay asawa, pero nakikilawas sa lain. Number 3, homosexuality. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Karon po, kinahanglan na yun po ni i-announce. Kaya nga naman, sa yung churches, naana po yung mga way, ang kaaway nga, mo penetrate, ana nga field. No? Dili na ito mabantayan, basig masakmitan na nun sa kaaway. Ang kaaway bitaw na to, last Sunday, nagwalit ha. We are now on the last second of the last minute. Anak man ko ato, di ba? Dili raman day kita ang gipadali ato. Astang kaaway ng yawat pud. Kinsa pa yung masakmit. Kaya po kayo mong tapaling na siya. Ayaw kumpiyansa. Di kita mo kumpiyansa. No? Ano man, ang kaaway sad, kabalo siyang gamay na lang ang panahon. O balik na ang Ginoo. So mangita na siyang mga tao nga dili niya imbis kita, no? Naatay mga service, back to church Sunday. Si Satanas, napod siya effort, back to hell Sunday. Go to hell church. Ano man, gusto siya makapang-grab pa og mga tao. Kaya po kita, in this time, gusto ginatong iwan naman tagusan. No, bantay. Even that, homosexuality, best friend man me. Best friend na ito, pero holding hands ang mga laki-laki. Oh. Agoy, pas, kabalob ta. Ingon yun ang Bible, that is immorality. That is even lesbianism, babae sa babae. Lalaki sa, sakto lagi. Babae sa babae tas na ay uyab nga babae. So we are, dili po nato pwedeng ingnon nga, pastor, outdated outdated naman ka. No. Bisan pag dawaton na sa society na atubangan sa Ginoo, that's still immorality. Di po pwedeng i-bend sa Ginoo para lang ihaom. Mo nagdagang tao bitaw na limbungan, unsaon man ang daghan kay tag sakop sa simbahan pero puro pod na limbungan. Kay magwali ta, ang iwali katura man ganahan sa dalunggan. Ngayon tag bahala na magpalahubog mo, okay ra gyud, bahala. Kabalo mo ang tawag ana, wala nay concern sa imong kalag kung inana mo wali. Ngano man, og tithes and offering lang, di ta magwali ginani. Okay, saon pa lang, muhawa pa lang mo, wala na tights. Dili.
Dili ko na ang giapas. Ang gusto po ng atong church nga bawat isa nato mo grow. Bawat isa nato kabalutan nga di ta magpalimbong sa kaaway. So balik ta unsa daw gingon? Immorality, sex outside marriage, illicit or illegal sexual intercourse, even with a divorced man. Muna ang gingon sa Bible. And another thing, naghatag po ng Bible ng definition nga gitawag sa dug immorality, kana bitang mag-worship ka og lain nga gods. Nga naman, klaro po sa Bible, gidefine sa Bible, ang relationship sa magtotoo ngadto kay Jesus, mura daw relationship sa magtiayon. So kung ang tao mosimba og laing Ginoo, mura po daw siya tao nga nakigilawas og laing tao, dili niya asawa. So ingon ana pag-describe sa Bible. Now, unsay gingon sa Bible? Ato bang palanggaon? Ang immorality, no. Ang gingon sa Bible, flee. Flee. Sa Bisaya pa palayo. Let me ask you a question, mga kaigsuunan, mga mahal nga nanay o tatay nadri og mga kuya ate. Asa kasagaran mapildi ang mga anak sa Ginoo samot na sa lugar or sa area of morality or sexual morality? Kabalo mo asa? Kasagaran mga kasuanon mapildi kay wala sila kabaluan ni ka sikreto. Bantayi ang sugo sa Ginoo. Unsay gisugo diya? Word nga flee. Bot pasabot, gusto ang Dios nga pag makabantay na ka nga naa nay mga atake sa kaaway about sexual immorality, dili daw ta mo tambay. Paglantaw ni mo sa cellphone, agoy na napoy babae, wala na kyud. Pobre na kay ni ba, wala may sapot. Mubo naman kayo. Wala pa yung nang Ginoo nga, sige lang i-pray na anak. Pray ka. Dito pa lang daan, sugod na tagkapildi. Nga naman, ang sugo sa Ginoo, dili mo linger. Dili mo tambay. Kung dili ang sugo sa Ginoo, matik. Babae lalaki niya, whether babae man ta or lalaki man ta, palayo daw sa sexual immorality. So, tagan na mag-practical tip, especially kung naadiri nag-struggle. Ako personally, napag-struggle sa una about anang pornography, about anang sexual immorality. Kabalo mo, unsa ang tudlo sa Ginoo? Practical application. Una, nag-pray man gyud ta Lord, tabangi ko Lord, kuhaan aning kagana nga mo lantaw, ana. And tabangi ko nga i-hate na ko na. So unsay sunod gibuhatin sa Ginoo, itagaan na ka og tip. Naksugod ka nun, flee. Ayaw pakig-sparring sa mi Lord kay para mapildi ning kaaway sa immorality. Dili na sparring. Pag sparring pa lang nimo dan, pag lili pa lang nimo dan, pildi na ka. Ingon nila, walay sala sa unang lantaw. Aha ang sala. Sa ikadua na. Of course, di ba ito kabalo, sa iyo itong makitaan. Di rin nato kontrolado ang palibot. So, sa gitulo sa Ginoo, practical application, isulat, tama may Facebook, no? Or dili isulat, ano na lang. Pag nagay ito makitaan sa Facebook, sa IG, sa unsa ba ng social media nimo, kita mo sa X, inana pag-play. X na yun. Of course, una lang to, then X. Ana na po ang ginatudlo sa Ginoo. By the grace of God, nakalingkawas na ta, dili na gyud ta. Ngano man, maulipon ta pag ato ng tugutan. It will dry up your spiritual life. Ngano man, kasi gusto sa Ginoo nga dili ta double standard mabuhi. Pag natas public, dasig kay talantawon. Maayong laki kay talantawon. Kagalang-galang kay talantawon. Pagkaabot, pagkita na lang, defeated ato ang spirituality. Kaya wala ta naging pure. Kaya gusto ang Ginoo natin integrity, both in public and in private. Whether naamang ka sa inyong balay, ikaw ra, walay naglantaw. Still, makaingon gyapon ka, Lord, grasya ra gyud ni sa imo, ha. Salamat, Lord, nakalingkawas ra gyud ko ani, ikaw ra gyud ani, Lord. And kung napuga sa public mo, ra gyapon imong declaration. Dili kay sa public, may kailan taon, pero pag private life, dito na day ang krimen. So, bantayan po nato, gitudluan to sa Ginoo, flee. Ako gani ron, dili lang ex eh. Pag na ako makitan mag-post, may nana, hasta siya, i-unfollow na ako. Friends me, pero di na ako kita na mo, ining mag-post ka kay,
Usikan nimo ako ang wall. Ginadaot nimo akong wall nga gusto na taon-ta nga tumakit-an mga nindot, makadasig. So ingon na po. Okay po ba ang tip sa Ginoo? Oh, diba? So that's how you do it. Flee from immorality. Gusto ta magpabiling putli, lakaw. Kaya po, kumusta naman ka, pastor? By the grace of God, I'm free from that area of my life nga dili na ta ulipon. And siguro naman, ma-feel naman po na nato, no? God has blessed us with this ministry. Di naman siguro nako po na yung panginambog, kaya ginoora may nagpadaghan aning simbahan. No? Kinsaraman ko, nga tao rasad, pareho rata sad, naguna-una nga, Lord, ako Jude, ana mo bugko ana sa una. Mo po na akong declaration. Napataning Batman reality. O ng Batman, mura patag si Batman ba? Pag i-assign, murag Batman. Ikaw pray, ba't ako? Ikaw mag-share, ba't ako? Batman man yun. Pero by the grace of God, gilevel up sa Ginoo. Nga naman, because it takes effort good to remain pure. No, dagan kay paggawas pala ninyo dire, agoy. Dito ang tinuod nga away. Kaya I hope dili lang ta diri dasig. Dasig po ta mas kinasa gawas. No? And siguro some might say, Pastor, sakit kayo sa no, maigo ta. Ay na lang mo react kay para di mo maigo. Ay mo react, pwede ko kabalong na igo mo. Ang uban kay kusog mo kay mo react, mag-anada ito. Pag inana na gani, murag, uy, naigo, dyan, ba? Pero kabalo mo, storyan mo sinod, heart to heart. Kabalo mo, nindot gani ng maigo ta. Nga naman, at least sensitibo pa ka sa lihok sa Ginoo. Daga naman tao gahi ng kasing-kasing. Sa gunsaon ni mog ingon, sa gunsaon ni mog storya sinod, kabalo mo, sa may tabo, mo bounce na lang. Sa bounce, untol na lang ang pulong sa Ginoo. Kaya kita, kung blessed ta, kung inigwali na to, maigo ta nga naman. At least, sa imong heart, sensitibo pa ka sa Ginoo. Amen po ba? Amen. So, sakto gina eh. Number 2, how to continually experience breakthrough purity. Number 2, atong basahon. 1, 2, 3, go. Recognize your body is the temple of the Holy Spirit. Daghan mga panahon sa una, itong wala pa tayo Ginoo, usikon ta sa itong lawas, mausikon ta. Hello, di ba? Mutong sa una, pag manguyab ta, taglima. Muna, ang eye bags ni mo, lawam kay Jud, mura Jud, pwede na unlanan. Liman po kag lima imong chatan sa kagabi. Di ka malipong. Diba? Sa una, we are so into wicked things. Diba? Mga daotang-butang, nga bisag kabaluta, makadaot sa imong health, makadaot sa imong ano may doubt? Imong heart, hasta heart na apilo na to kay kanang mosulod ta og relationship og sayo. We are positioning ourselves into experiencing heartbreaks. Gamay ra biya kayong chances nga ang imong mga early relationships ma-end up nga ikaw siya gyud. Kaya mo nang gusto ang Ginoo nga imo sang i-develop imong self. Kabalo mo, giingnan naman siguro nato ang mga youth ani, pero ako po i-share ani sa mga hamtong kay para i-share po ninyo sa inyong mga anak. Naman ko, i-share na sa wala na gusto ko i-share. Kita po mga batanon nganong gusto ang Ginoo nga magtuon sa ta, mag-develop sa tasong kagalingon anuman. Because you will decide on something you will experience your whole life. Ang tao imo ang pilion, tibuok kinabuhi na nimo. Tanawa karon ang mga tao nga wala giuna-una og ayo ilahang mga kaminyoon. Gusto magpa-divorce, gusto magpa-anal. Gusto di po ba sa tanong naka-experience? Now, do you think mag-enjoy si Lord? Makita ka naghilak-hilak po yun? Siguro di lang maluluyo ng Ginoo, gidukol na ka. Gog ka maminaw, God. Gaya makag-ulo, God. So, unsay tip? Invest sa imong self, nga naman. Tungod kay gusto nato nga inighatag nimo sa imong kagalingon sa imong
love of your life, you are the best version of yourself. Dili ka insecure. Dili ka nga, gi-offer na nimo imong self, nga insecure pa di ka. Di na sa imong relationship. Imong uyab, sige lag, alam-alam. Tawa si Bober, so kasulay siguro ni. Pero nakapili kag tao nga secured, whether unsa man ang iyahang tanaw sa uban, libakon man na siya. No, may identity wala sa unsa inyong iingon nako. Akong identity nasa kung unsa ko gilantaw sa Ginoo. Oh, kalamira na no, uyab no. Ang uban wa pagay ka text og 2 minutes, wa ka reply, insecure na ka. Sumang ka, nagunsum ka diha. Grabe ka maduduha. Duwa-duwaon, upat na. Duwa-duwaon man. Nakita mo na to? Now, nganong nabot si Pastor Ana? Because gusto ni Lord, kaning lawas na to, gasa ni sa Ginoo eh. Di ba? Kapila makabatog lawas sa imong kinabuhi. Pwede ba ta mo, mura bagsakyanan nga. Mo palit sa kog biyos. Palit kog auto. Ay, di naman ko ganahan. Palit na pod ko pick up. Di ko ganahan. Palit na po kog L3. Pwede ba inana sa lawas? Isara po ang lawas na to sa tibuok lifetime na to. Mo na gyud ni. Kaya unsaon na to magpabiling pure, i-recognize nga imong lawas dili na iyano. Temple na sa Holy Spirit. Di na simple nga lawas lang. Kabalo ba mo unsa ang word nga temple? Ang word nga temple is used to know nga diha ang lugar nga nagdwell ang presensya sa Ginoo. Pasada ni imong Bible. Di ba? Pag muadto sila ana nga temple, unsa silang buhaton? To experience God. Pag worship sila sa Ginoo. Dili ang temple i-worship ha? I-worship na tong body. No. Ang sulod sa temple. Kinsa gani ang sulod sa temple? Holy Spirit. God the Holy Spirit. That's why you should be careful. Ano man. Akong pangutana, nice question. Asa nagpuyo ang Ginoo? Abi na kong naimo yung purok mabungahon, barangay. Wala po na. Ang simple nga answer, nagpuyo ang Ginoo sa heaven, sa langit. Nagpuyo ang tao. Kabalo mo, unsa ang word nga temple? Heaven meets earth. Muna siya ang temple. So, buot pasabot di ay, ang imong spirit og soul, diha mag-meet sa Holy Spirit, sa imong lawas. Kaya ang Holy Spirit, ang Ginoo, dili ra na naaras mong balay. Munang bisag asa ka, moadto ka sa school, moadto ka sa work, moadto ka sa business, kuyog nimo ang Ginoo. Ano man, imong lawas ang templo sa Balang Espiritu. Kabalo ba mo, na-realize po na ko ni, kaysa ang giwalihan ni Pablo, Pablo lagi, Pabol. Sorry, dili Pablo, Paul, Apostle Paul. Kabalo mo, kinsa giwalihan niya, mga magtotoo. Magtotoo na, pero wala ka recognize kailang lawas, templo dahil sa balaang Espiritu. Kaya, for the knowledge of everybody na diri, munang ampingan po nato itong lawas nga naman, templo ni sa Ginoo. Kaya no wonder, no, kung imong atrasan ni sa 18, gitaganog example sa Ginoo. Na daw mga sala nga gibuhat ra nimo outside sa imong body. Di ka masakitan on your own. Pag mangawat ka, ang masakitan, ikaw ba or ang imong gikawatan? Ikawatan. Og managpa pero gikumo. Og mobigyan ni may muang best friend. Kinsay masakitan, ikaw imong best friend. So, og every other sin, gibuhat nimo outside sa body. Pero kung mo engage daw ta og sexual immorality, you're doing wrong to your own body. Kaya ako nagatuo ko nganong na mga sakit bitaw nga STD, kana bitaw di kalihok. And dugaya ka realize. Naminaw pag mo, no? Sa STD, pastor, dili nang STD nga di mo liyo ka. Kanang sexually transmitted disease ba? STD. Abalo mo nga anong naana nga sakit. Ako nagtuo ko, naanang sakit tungod kay mo na resulta sa sala.
Bantay mo, kasagaran sa taas nga case sa HIV, diha po ang taas nga case nga daghan kayong nag-unay nga mga lalaki o babae. O diha po nga lugar ang daghan nag-acknowledge og multiple partners. Meaning, ang iyahang ginatulugan, dili ra isa ka tawo. Daghan. So, you see, si Lord gina-protect yang mga anak sa dihang imong i-recognize nga imong body temple. Imuha ding i-disrespect. Kisabay na din, nakatry na ba mo ito sa dakong simbahan? Tayo imong ipang balibag ang tang bangko. Bang! Maskin gaya diri, no? Nagsimba ninyo, masagot mo, nagsimba ninyo diri, ang mga bangko. Sige, Kuya Jade. One Sunday lang. Atong sulayan atong maigsuon. Atong tuyukon na ng bangko. Bisa asa, rambol. Ang uban, diri malingkod. Si pastor dito sa likod mawali. Kamu ba, ganahan ba mo pag out of order yung temple? Dili gani, di ba? So kita rin po, gusto sa Ginoo ma-recognize nato nga templo ni sa Balang Espiritu. So unsa ka imong pag-amping? Pag templo na sa Ginoo, inyo ganing balay, inyo ganing paninduton, samot na ang balay sa Ginoo. Sa inyo mong tapad, templo de ka sa Ginoo. Di ka maulo, mag-I love you ka. Nakadungog si Lord. joke lang. Okay ra kung yung mga asawa. Ang dili ra okay kung I love you ta, dili na to asawa. So, kita po na sa Ginoo. So, nasabtan po ba yung word ng temple? So, heaven meets heaven on earth. That's the temple. Diba? Naasigad, naaka, dihatan nag-connect sa Ginoo. Number 3, how can we keep ourselves pure or remain in the breakthrough purity? Number 3, atong basahon kusog. 1, 2, 3, go. Value the cost of your God-given purity. Hello, daghang mga magtotoo sa Ginoo. Wala kay nila na value, unsay gibayad sa Ginoo para maputli ka. Kabalo ba mo, unsay gibayad sa Ginoo? Makitaan man ni nato diri oh. The symbol of our religion, ano ba na? The symbol of our church. Itong tinuuhan, di ay, belief, the cross. Kung kamo ba, kinsa ba'y willing diri mag, Pastor, anytime, pwede ka naman ilansang. O ana. Sige, Dabi, kayo na para may cross bakante dito sa CR David. Wala siguro, no? In other words, what will accomplish po kung kita'y magpalansang? Unsa man po'y mabenepisyo? Kasakit lang. Kaya di man punta putli, di ba? Di man makalimpyo ang hugaw. Unsa man paglimpyo sa hugaw, ang butang, dili. Kinahanglan ang mulimpyo, limpyo na daan. Kamu ba, pag mugamit mo sa inyong mga utensils, tas basa pa, di ba? Tissue man nga, limpyo, di ba? Di man tumugamit og tissue itong gikan CR. Kaluod. No? So, ina na pod sa ato So, unsa may cost? Ingon pa diha, gi-underline man nato, you are not your own. For you were bought at a price. The question, unsa ka mahal? Kinsay na diri gilukat og 1 million ni Jesus. Unta na lang daw mo tapad kay murag katulgon ina. Pilay lukat nimo. Pilay lukat. Abalo mo priceless. Nga naman, walay kwarta ma-compare sa life ni Jesus. Di ba namantayan ng limited edition? Nagkadong mo na. Di ba, boards, pag limited edition, mas mahal. Kay isa ra gyud na sa isa sa tibuok kalibutan. Rare ba sa laing pagkasulti? Kita dire, parehani. Oh. Nganong barato raman ang sinilas? Bitaw. Spartan. Aba may Spartan? Anong barato raman? Anytime pwede ta makapahimog Spartan. Pero nganong mahal man ng mga, unsa may mahal, boys? Nganong mahal man ng mga yate, barko sa mga dato? Isa ra na, wala na ilain. Kanang design nginani mura gid na, one of one. O pangutana, is daghan bang Ginoong Hesus ngani-ani sa yuta?
Isa ra po. That's why priceless po si Lord. Dili mo mabayaran. Bisan pag tipokon tanan kwarta diri sa kalibutan nga ang kwarta hinimo ra man tagtao gyapon, dili gyapon nakabayad sa gibuhat ni Ginoong Hesus. That's why we should be pure because ang purity nato mahal. Hello, kinsa may nadiri na kay pinakamahal nga gamit sa balay? Amo no? Ay lang magsaba kay basi mawala niya. Pag nabitaw kay kinamahalan nga gamit, imo jud nang suoton nga kanang dili lang basta-basta. Di ba? Na proud kay ka, no? Nga naman, napalit nimo na, nakasapatos ka og 200,000. Ah, grabe. Grabe, mahal pas motor. May pamotor imong ipalit, mas dali pa ka maabot. Pero ibutan na to, sobra gid imong kwarta, magbuot data, no? Oh. So you see, balik ta. Balik ta sa atong kaugalingon. Nganong kinahanglan magpabiling pure? Because our purity is costly. That's why mahal ka sa Ginoo. Ay mo tapan, mahal ka ni Lord. Ug di pa ta mahal sa Ginoo, kaya ka sa Ginoo ihatag ang butang nga mahal kaayo para nimo? Dili. Ikaw kaya ba nimo ihatag ang pinaka gitago-taguan nimo sa balay sa imong tapad? Kung ang Ginoo moingon pastor, wala tay mahimo. Pero kung ikaw ang pabuton, di siguro. Nakay patik relo. 1 million imong palit. Kaya ka dahil mo na imo na ni bro. Dili ka kaya na. Ay, no, imo gunang prized possession. Pero si Lord, iyang life nga prized kayo gyud, priceless, gihatag niya for your purity. Kaya po, akong question, takos lamang po ba nga palipayon ang si God? Of course, nga naman, gihatag niya tanan para nimo. Hasta yung kinabuhi para nimo. Amen po ba? Kaya number 4, para makapahulay na kapahulay mong tiwas sa paniod to. Paniod to sa mga, ayaw mamatog. Number 4, tambasahon po. 1, 2, 3, go. Glorify God with your body. Himayaa ang Ginoo sa imuhang lawas. Ngano man nga makalimpyo man makapabilin man ning limpyo, pastor. Di ba ako pong na-share sa ato? Pag kita nga nimo dawat ta og mga tahas ug assignment sa simbahan, say grabe na kay tamay ng puon. Di ta pa rin ni Batman. Ingnon ta, bro, kabantay ka, naay namatay, ikaw pawaliyon sa funeral. Perti yun mo ng ampo siguro. Sa una, kumuampo ka, pamaw, paniod to panihapon ra. Karon, unsa na may ampo ni mo? Kada taon-taon, Lord, tabangi taon ko, Lord. Hello? Tama po ba? Okay, ikaw na assignment? Ingnon ka nga, bisag paampuon lang ka. Bro, paampuon ka karon ni pastor sa birthday ba? Asa di si pastor? Wala man siya. Busog pa mong si pastor. Joke lang. Kasi may tabo. Grabe ka mo duol sa Ginoo. You see? Once kayo mo ipagamit imong kinabuhi sa Ginoo, maging aware ka. Dili na ka magpataka. Kita gani, pag natay mga gamit nga ginaampingan nato, di ba nato na ipasaya-saya, no? Ako po, bago lang, as a testimony, hapit na dyan ko naman. Hapit na dyan, promise. Diha na si Pastor Mamakak. Hapit daw. Joke lang. Sige, just give me 5 minutes. Kato pong last time, di ba, nag-change gift ha? Nadamdam mo? Tanan ba ito nakadawat? Ingna lang mo wala nakadawat kay atong i-adjust ang Pasko na po para Kato po, katong January ba to? January ba to nag-exchange gift no? Exchange gift Gitagahan po ko sa akong manito o guwan. Tumbler. Tumbler nga liquid flask. Grabe lagi, dugay jud kay mawala ang kabugnaw jud. Inumbot nga ni mo ron? Taman hapon, bugnaw pa na pirmi ang imuang tubig. Kana po ako ang tumbler
Grabe na kung manginom og tubig ron, tungod ato. Diba? Dayon, unsay may tabo, pangutana, gamit kay pastor, dili. Gamit kayo. So kay gamit man, dili ra na ako ibutang na skilid, dahil ang taklob, ibutang na siyuta, dili. Kung pwede pa lang, halugon pirme, no? Kuyog pirme. Ngulikta. Nagbiyahe naman po ko balik ron, nagbiyahe mi dipolog. Kuyog. Karon, tubigo na gud atong lawas. Oh. Birds, tubig. Kuan ra gid ni birds, tubig ra ni. At sa yung panuhot. Balik po ta. Basahan po na to as we end. Ingon po ang Bible, you want to remain pure, glorify God with your body. Dili po sa kaaway nato ipagamit itong lawas. Kabalo mo atong lawas, kung aton ipagamit sa kaaway, malipay ka siya, kay ginluan naman ni nato daan. Ginluan naman ni Lord daan. Kaya ingon ang Bible, ang tao daw nga nakaila sa Ginoo, tas gipapalayas na ang daot ng Espiritu, kato daw ang Espiritu nga ning hawa sa yaha, maglibot-libot daw to. Basahin niyo sa Bible. Maglibot-libot to sa kalibutan, ngita na po siya glaing po'y anan. Pag kita gani, wala na to gi-allow si God mamuhat. Unsay buhaton na itong daotan ng Espiritu? Mubalik daw to nato. Tas magdala pa siya og 7 ka buok daotan pang Espiritu. Unsay may tabo? Ang conclusion, ang sitwasyon nimo nga wala pa ka nakaila sa Ginoo, mas maayo pa kaysa katong nakaila na ka sa Ginoo. Ano man, liman ka, times 7 ang daotang Espiritu. So, kung saan man, pastor, para di ni makabalik. Di ipagamit sa Ginoo. Ayaw ipagamit sa kaaway. Kabalo na po ta ang kaaway, nang iyawat na po na siya. Maka-evangelize ko para impirno. Ana na si Kuan, mag-pray po na siya. Sa iyong kagalingon. Kaya nga naman si Satan, gusto po na siya nga daghan pa siya madala dito sa kalaglagan. Kaya, para di ta maangin, di ta maangin. Ayaw tuguti nga matagaan pa na tuglo na. Muna, pastor, unsaon man namo nga mahimaya ang Ginoo sa among kinabuhi. Alagad sa Ginoo. Asa pud pastor. Hiring po ang atong simbahan. Next slide. May mayuwa dyan ni mo. Transition, Pastor Roy. Bitaw, dili hiring na. Abi pa lang, mga apply mo. Tas mo resign po mo. Wala'y resign sa Ginoo. Pag malagad kasi halal, kay wala man mo nang apply dire. Di ba? Kung nag-serve mo sa Ginoo, wala'y resign na eh. Kay wala'y nang apply. Kita lang po, magpalista lang. So, if you are willing po nga mahimaya ang Ginoo sa tong life, then maybe you can join a ministry. Something po. Kabalo mo, na nag-quote. Ang ministry daw, ang pag-apili mo sa ministry, mura daw ni og sakayan. Mutabang ni mo nga makalahutay kataman sa imong goal. Pwede mo lang, oy. Pero dakong chance, pwede kang malunod. Kaysa masakay ka sa sakayan. Amen po ba? No? So, kabantay mo, kasagaran nato, kasagaran sa negro sa simbahan, nagpagamit gid sa Ginoo. Tama po ba, mga ate kuya, nagpagamit, no? Amen. Kasagaran po, sa dali mawala simbahan, katong dili mo commit. Yan naman, para dali makahawa ba? So, di po na mo atinguha. Ako po, di kabalo dyan mo, kailan mo na ako, walay pugsanay sa Ginoo. Pero kabalo ko po nga, ang Ginoo naka-istorya na ninyo. Wala na siguro mo patulga ba? Wala mo patulga. Ikaw di ka magpalista, di ka katulog ng gabi. Joke ra, no? Basinyag na tinuod ba? So, ngunana po, let God use you. No? Again, wala po'y bata, o tigulang sa pag-alagad sa Ginoo. Whatever your age. Low battery, please charge. Og ma-charge, malubat pud ka, hala, doon lang sa Ginoo, ma-charge po ta. Amen? Amen. Ako tawagan po ang music team. Hallelujah. As an application, isip, application. Ingon po diha. Next kaya. So, unsaon na to, magpabiling putli. Madawat. Unsaon na to, magpabiling sa gihatag sa Ginoo nga kaputli. By fleeing from immorality. So, kung na yung mga temptations, sa ibuhato na to, dagan.
Ayaw, ayaw sige, sparring ta. Ayaw na, dagan ritso. Kay once nga mo stop ka, pildi na ka. So dagan na, pag matimtal, dili matintal, wala pa may sala pa sa tintalon ta. Ito ba mo na? Basta gitintal pa lang ka, di pa na sala. Kano sa amay mong sala ang temptation, inig mo kagat na ta. Si Low battery. Please charge. Gusto lang i-off sa nato ang ano manggon na ang ato ang audio sa computer. So, unsaon man nga gini ko? Wala pa po'y sala pag tintalon ta. Si Jesus gitintal pod. Kanus araman mahimong sala kung si Jesus ning tuo siya atong tentasyon. Pero wala man siya ning tuo mo nang wala siya sala. So kita pod, kung na'y mahigayon na, mga temptation, ay mga immorality nga, butang, ibutang sa Ginoo, Ginoo na nun, ibutang sa kaaway, sa ato tubangan, hala, likay lang, kay nana kay option, ana. No? Walk in the way nga gusto sa Ginoo para nimo. And then, number 2, recognize that your body is a temple of the Holy Spirit. So, dapat na apoy reverence and respect. Dapat na ipagtahod. Ayaw na po paawat sa kaway nga, sa kaway, sige na taig nun, wak mo kay pulos. Muna usay, di ta mapagamit, sige, wak mo daw tayo pulos. Ngun si Satan. Nga ingon na paunta sa Bible, bakakan. Bakakon. So, ayaw, tuo niya, tuo sa Ginoo. Ug di pa ka-importante, dili hatag sa Ginoo, imo iyang kinabuhi para nimo. Kaya kabalo mo nga nung nag-serve pod me, kami nangalagad sa Ginoo. Dili man tungod sa kwarta. Kung kwarta lang bitaw, ay sus, dali ra kayo, magnegosyo na lang mi. Pero giparealize sa Ginoo nga magamit day mi niya. Nga kami sa una ubos pud man among panlantaw sa mong kinaboy pareho ra pud ta, lingkod ra pud mi diha. Sa una gani di ko mo simba gani, bisag na ako simbahan. Ang kabalo mo ana, gidaot ni pastor yang kagalingon no. Di ko simba dire. Dito sa children kinay snack. Wise good, pero gibag-o sa Ginoo. Amen. Sa may magdahom, mahimutang pastor. Pastor bulyagon. Wala ta kabalo, pero nagsugod sa sugdi mong pag-alagad sa Ginoo sa makaya nimo. Basta ayaw lang yung tuo sa kaway nga dili ka magamit. Kay nako kay kagalamiton para sa Lord. So, number 3, value the cost of your purity. Di po barato, dili po sayon ang pagkabato nimo purity. Kinabuhi ni Jesus ang gibaylo para maputli ta. And number 4, glorify God with your body. Manindog po tang tanan. Hallelujah. 5 minutes ba to? Sobra. Sige lang. Pero I know, naputay na dawat, no? Apa mo yung special song? Nag-prepare? Hallelujah. Hallelujah. Before po tumuad to sa prayer, naputay pag-aawito, no? Again, ganiyan, ipautahan na mo, deserve ba ni Lord ng pagpalipay sa heart? Of course, deserve. Tubag mo, yes, pastor. Deserve sa Ginoo mahimuot. Kaya po, pwede bang kaninga song, himuot po na itong prayer, Lord. Tabahin ko, Lord, magputli, maging seryoso sa imuha. Hallelujah, hallelujah. Sige po, let's just sing this song. Praise the Lord, hallelujah. A pure heart. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that has your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one who rules and reigns. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises
Once again, a pure heart. A pure heart, that's what I long for. Yes, God. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's not divided, the one who rules and reigns. A heart that meets compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one who rules and reigns. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. While the keyboard is playing, ato po ay granting opportunity nga maging istorya sa Ginoo in prayer. I know God has been speaking to us. Napoy gipang padayag ang Ginoo sa ato mga kinabuhi. Maybe things nga gusto sa Ginoo ipadil nimo, i-surrender nimo. You know what? The things that you don't surrender to God are the things that will hinder you from serving Him. Mo na'y makababag sa imong pag-alagad sa Ginoo. My son, si Lord po, He is a miracle working God. Na'y mapanahon sa itong kinabuhi, magduwa-duwa ta sa itong kagalingon, kaya ba na ako ning i-overcome? Pwede ba kung makalingkawas aning di mayong binuhatan? Pero you know what? Si God po wala imposible. Daghan na po ko nakita mga tao nga. Some, nagduwa-duwa sila sa ilang kagalingon, pero gitugyan nila sa Ginoo ilang kinabuhi. Nagpag-upo. Naapoy kabaguhan. Again, remember, the things, ang mga butang, adil ni nato, i-surrender sa Ginoo. Mo ni mga butang makababag sa itong pag-alagad sa Ginoo. Kaya po, just bow down our heads, close our eyes. Ito pong istoryaw ng Ginoo at this point. Sincerely, tinud-anay, i-pray po nato yung mga butang na gusto po natong mamuhat ang Ginoo sa itong mga kinabuhi. Ayaw sa unaw-unay mong tapad, sa wala o sa to. It's between you and God this time. Hallelujah. While the keyboard is playing, get connected with God right now. Kung kinahanglan mga ipasaylo, kaya mga panahon, nagmagahi ta sa Ginoo, then we could ask for God's forgiveness. Tingnan po ang Bible, God is a forgiving God. He is faithful and just to forgive those who ask forgiveness. Itong mga taong mga ipasaylo o maginulsol sa ilang masala.